Nakatutuwang marinig kahapon ang iniulat ng Department of Foreign Affairs na sumang-ayon o pumayag ang pamahalaan ng Iran na makapaglayag ang mga oil tanker na magdadala ng supply ng petrolyo para sa ating bansa. Maski yung Malacanang, ikinatuwa ang ulat na yun galing sa Department of Foreign Affairs. Subalit, kahapon lang, meron ring ipinalabas na ulat ang pamahalaan ng Iran na nagsasabing ang kanilang parlamento o ang kanilang kongreso ay nagpasa ng isang batas na naglalayong ikontrol ang Strait of Hormuz. Ibig sabihin, magpapatupad sila ng mga palisiya dahil buo ang pag-angkin nila ng Strait of Hormuz. At sa unang pagkakataon sa pamamagitan nitong batas na ipinasa ng parlamento ng Iran, sinasabi na ng kanilang gobyerno na kukolekta sila, mag-i-impose sila ng toll fee. Ibig sabihin, lahat ng mga tanker na dadaan, merong babayaran. At ito ay magbibigay ng malaking income. Ito yung paldo-paldo. Ang pamahalaan ng Iran, magkakapera sila dahil sa Strait of Hormuz. At malamang, kasama na dyan ang ating bansa. Obligado tayong magbayad dahil yan ay batas ng Iran. Bagamat pinayagan na tayo, bagamat kinikilala tayong kaibigan, pero kailangang magbayad tayo sa toll fee. At kung mangyari yun, magsimula na ang koleksyon, yan ay tiyak na may dadagdag sa presyo ng petroleum products na binibili natin galing Middle East at ibinibenta dito sa mga consumers ng Pilipinas. Kaya sabi ko nga, nakatutuwa na pinayagan na tayo ng Iran. Pero nakakalungkot naman, nakasabay ng kanilang pag-aproba o pagpayag na makapaglayag ang mga oil tanker sa Strait of Hormuz, magsisimula naman silang kumolekta sa tinatawag nilang toll fee sa lahat ng maglalayag na mga oil tanker sa Strait of Hormuz.